Good morning, brethren. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin ng ating Constitution. Nandito pa rin po tayo sa Article 6. Ito na po yung fourth na lecture natin patungkol po sa Article 6. Nagsimula po tayo sa first lecture natin rito patungkol sa formative discipline. Yung last two lectures po natin sa corrective discipline, at ngayon po corrective discipline pa rin po yung ating pag-aaralan. At ngayon po, sa part 4 po ng pag-aaral natin ng Article 6 ng ating Constitution, ang paksa po na pag-aaralan natin ngayong umaga ay patungkol po sa excommunication and restoration. At paalala po sa ating mga bisita at ating mga kaibigan, yung pag-aaral po natin ng PRBC Constitution, hindi po ibig sabihin nito na ini-elevate natin yung ating Constitution above the Scripture. Ang Scripture po ang ultimate and final authority ng ating faith and life as believers. At meron po tayong ginagamit na Confession of Faith to guide us. Dahil naniniwala tayo na yung ating Confession of Faith, 1689 London Baptist Confession of Faith, ang faithful summary ng mga bagay na tinuturo ng Scripture. At kasunod niyan, meron po tayong ginagamit bilang tool para maging orderly ang mga affairs natin sa church. Ito po yung PRBC Constitution. Ito po yung hango sa Constitution po ng Moonwalk Community Bible Church, ang ating sending church. At reason po ba't natin ito pinag-aralan is for amendment. Kung meron po mga bagay na dapat tayong ayusin, i-modify, pwede po nating pag-aralan, as well as para lumalim din yung ating understanding patungkol po sa kaayusan sa loob po ng isang iglesia. Ito po yung naging outline natin, na pag-aralan na natin yung formative discipline, napag-aralan na rin po natin itong corrective discipline, at least kalahati, na yung general statement, yung rebuke and suspension, last Lord's Day, ito yung pinag-aralan natin. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung last part ng part B, yung excommunication, and yung part C, tatapusin po natin yung restoration. At recap lang po dun sa pinag-aralan natin last Lord's Day sa corrective discipline patungkol sa rebuke and suspension. Nakita natin doon sa rebuke, mga kapatid, pag meron pong private sin na ginawa sa atin ng ating kapatid, kagaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew 18, pag meron pong private sin, ang gagawin po natin, first step, sinabi ni Jesus sa Matthew 18, private rebuke. I-rebuke natin yung ating kapatid privately. Then, pag nag-repent siya, we have won our brother. Yan ang sinabi ni Jesucristo. Pero sa occasion na hindi pa rin magsisi ang ating kapatid, matapos natin ang private rebuke, we will proceed sa second step, yung tinatawag nating semi-private rebuke. Sa semi-private rebuke, magsasama tayo ng isa o dalawang witness, preferably sarili po nating pastor, hindi bilang kakampi, kundi bilang spectator, bilang judge. Baka tayo yung mali o para matulak yung ating kapatid na nagkasala sa lalo pang pagsisisi. Pag nagsisi ang ating kapatid, then we have won our brother. Pero pag hindi po nagsisi yung ating kapatid after ng semi-private rebuke, if there's no repentance still upon private rebuke, then a more severe form of discipline is required. Dito na po tayo magpo-proceed sa last and final step ng rebuke. Ito po yung tinatawag nating public rebuke, yung sinabi ni Jesucristo. Ito po yung hiyaharap natin, yung makasalanan, sa harap ng iglesia, ipe-present natin yung case dahil hindi po siya nag-repent privately, hindi rin siya nag-repent semi-privately. Now, tutulakin natin siya na magsisi publicly. And this can be done in three forms depending on the weight of the offense. Pwede po itong mapatawa ng suspension. Ito po yung pinag-aralan natin. Or maaaring exclusion, we can argue it, or excommunication. Ito yung pag-aaralan natin today. Nung sa last session natin, pinag-aralan natin yung una, yung suspension. Yung suspension, if a member is guilty of sinful conduct that warrants excommunication, yet shows hopeful signs of repentance. So, hindi tayo nagmamadaling i-restore siya. Ayaw natin maging hasty, dahil baka maging premature or inorganic or maybe legal repentance yung ipakita niya. Baka mag-repent siya just for the sake na hindi siya mapatawa ng mas mabigat pang guilt or shame.
Ayaw natin nun, kaya may motion ng church na nakita natin yung argument nito scripturally, yung suspension ng pinapataw. Pero kung hindi pa rin mag repent after suspension, pwede na po tayong mag-advance sa or i-escalate yung case sa mas mabigat po na disciplinary case, which is exclusion or excommunication. Sa exclusion, maaari po natin itong pag-usapan. Pero excommunication, ito po yung clear from the scripture. So, yun lang po yung recap ng ating pinag-aralan last Lord's Day. So, proceed na po tayo sa study natin today patungkol po sa excommunication. Una-una po mga kapatid, i-define muna natin what is excommunication. Ang excommunication po o pagtitiwalag sa Tagalog, it is not merely removal from the church, not merely a removal from the church membership list. Hindi po ito yung parang tinanggalan tayo sa listahan ng roster ng mga membro. Hindi po. But a declaration that one is not a member of the kingdom of God. Pansinin niyo yung wait mga kapatid. Hindi lang basta hindi ka na membro ng PRBC or ng MCBC or ng anumang local church, kundi dinedeklara ng isang iglesia that you are no longer a member of the kingdom of God, an unbeliever thereby removed from the fellowship and life of the church. So tinatanggal ka po hindi lang sa iglesia, kundi mismong sa buhay ng iglesia, sa kaharian mismo ng Diyos. Ito mismo yung sinabi ni Jesus sa Matthew 18, sorry po na Matthew 15 yung nalagay ko. Matthew 18 verse 17. Ito yung sinabi ni Jesus, if he refuses to listen to them, yung sinner, after iharap sa church, after ng public rebuke, hindi pa rin magsisi, sabi ni Jesus, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, hindi pa rin magrepent, nasa harapan na ng iglesia, exposed na sa mga kapatiran yung sin, at ayaw pa rin magsisi, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Siguro may nagtatanong, bakit Gentile and tax collector? Pastor, hindi po ba lahat tayo Gentile? Di naman tayo Hudyo. Sa context po kasi nila, tinatrato po ng mga Hudyo yung mga Gentile na outside the kingdom of God. Kasi nung panahon pa na ito, buhay pa si Hesus Kristo, hindi pa po natutor yung veil, hindi pa po open yung kawan ni Hesus Kristo para sa mga hintil. Kaya yung konteksto po ng pagsabi ni Hesus Kristo na yung tiniwalag, pinaalis sa membership, itrato natin siyang hintil, ibig sabihin itrato natin siyang unbeliever. Yung tax collector naman, hindi po ibig sabihin itrato natin siyang kawani ng BIR, hindi po. Ibig sabihin nito, yung tax collector po kasi nung sa konteksto nila, isa po ito sa pinaka-chief sinners. So, itrato mo siyang unbeliever at kahindik-hindik na makasalanan. Yan yung sinabi ni Hesus Kristo. Kung ayaw magsisi, itrato siyang hindi mananampalataya, at itrato siyang isang kahindik-hindik na makasalanan. At marami po tayong pruweba niyan mula pa lang sa Old Testament. Bagamat hindi pa ito dumadating sa pinaka-fruition niya, pero sa Old Testament makikita na po natin yung mga occasions ng pag-excommunicate ng bayan ng Israel sa isang nagkasalang tao. Yung idea po ng kareth sa Hebrew or to be cut off from the people of God. Yun po yung idea ng kareth, yung pinutol ka o inalis ka sa kalipunan ng mga tao ng Diyos. Una natin yan nakita dun sa Genesis 3. Naalala natin, si Adan, pinagbawalan po siya, forbidden fruit po yan, hindi po yan proof, na typo lang. So pinagbawalan siya na nung siya nalaglag sa kasalanan ng pagkain ng forbidden fruit, ano pong nangyari po sa kanya, di ba? Pinalayas po sila sa Garden of Eden. They were banished by God. Meron pong flaming swords ng mga angels na nagbabawal sa kanila na pumasok pabalik sa Garden of Eden lest they eat the fruit of life at hindi po sila mamatay. So yung idea po ng banishment kay Adam and Eve sa Garden of Eden, yun po yung idea ng kareth. They were cut off mula dun sa presensya ng Diyos, dun sa Hardin ng Eden. At nakita din natin yan sa Deuteronomy 27. Kung naalala po natin doon, yung bayan po ng Israel, hinati sila sa dalawang grupo. Yung isang grupo aakyat ng Mount Gerizim. Sa Mount Gerizim, sisigaw yung mga Israelita ng lahat ng pagpapala na babagsak doon sa covenant keeper, sa mga hindi lalabag ng batas ng Diyos. Sa kabilang bundok naman, kabilang kampo, aakyat ng Mount Ebal. Sa Mount Ebal,
sisigaw yung mga Israelita ng lahat ng mga sumpa, all the curses na dapat bumagsak sa covenant breaker. Yung idea po ng pag-akyat ng mga Israelita sa Mount Ebal at dineclare nila all the curses na dapat bumagsak sa covenant breaker, yung sinabi na, "Cursed are you when you enter the field, cursed will you be when you go out." Yung lahat po ng pronouncements ng curses doon sa Mount Ebal, idea po yan ng kareth or being cut off from the people of God. Also sa Joshua 7, naalala natin doon yung account ni Akan nung sinabi ng Diyos na wag silang kukuha ng kahit anumang bagay galing sa Jericho dahil ito ay cursed na lugar. Pero si Akan, ano pong ginawa niya? Nagtago siya ng ginto, pilak, balabal at iba pang mga gamit galing sa Jericho. At ano pong ginawa nila Josue, nila Joshua nung nalaman ito? Sinunog po si Akan, ang kanyang buong pamilya at lahat ng kanyang ari-arian. He was cut off from the people of God. Ayan lang po yung mga ilang accounts sa Old Testament ng kareth, ng being cut off from the people, pero marami pa po yan. At yung fruition po niyan, yung pinaka final form ng being cut off from the people, makikita natin yung installment yan sa New Testament at ayun po yung mga passages na titignan natin mamaya. Kagaya po ng sinabi ni Francis Turretin sa book niya na Institutes of Eclectic Theology, sinabi po niya doon, excommunication does not simply exclude the fallen from the kingdom of heaven, but with this condition, unless they rise again by repentance. So, ibig sabihin po, pag na-excommunicate ang isang believer o isang sinner, hindi po final iyon na hindi na siya makakabalik sa kaharian ng Diyos. Sinasabi dito ni Francis Turretin that although they were cut off from the people of God, may possibility pa rin na maibalik sila, maiugpong pabalik sa kaharian ng Diyos kung sila po ay magre-repent unless they rise by repentance, which that censure as a helpful medicine works in true believers through the grace of God. Hence, the excommunicated does not cease in secret to be a member of Christ, although as to external discipline, for a time, he may be cut off from the external body of the church and from the communion of sacred things. Ayan din po yung similar na sinabi ni John Calvin sa kanyang book, Institutes of Christian Religion. Sinabi doon ni John Calvin na excommunication is the final remedy. Pansinin niyo yung term, mga kapatid, ni John Calvin. Hindi niya sinabi ito na parang pasakit o pabigat ito sa isang local church. Sinabi ni John Calvin na remedy daw ito. Same language po nung sinabi ni Turretin, di ba? Sinabi niya doon na parang ito daw ay helpful medicine work para sa iglesia ng Diyos, yung excommunication. In the same manner, sinasabi ni John Calvin na yung excommunication ay remedy, final remedy. Hindi ito isang parusa, although it is painful. It is a final remedy by which the church excludes from its fellowship those who, after due admonition, persist in obstinate sin, so that they may be ashamed and brought to repentance. So, mga kapatid, wag natin itrato yung excommunication na yung pagpapataw ng pagtitiwalag na napaka-unloving, mabigat sa iglesia. Yes, nandun, may kabigatan siya, pero tandaan natin mga kapatid, it is for the good of the church. It is always for the good of the church. So, ayun po yung excommunication, mga kapatid. Nawa, malinaw sa atin yung definition ng excommunication. Now, gusto nating itanong, what sins merit excommunication? Ano yung mga kasalanan na pwedeng magawa ng isang membro na masasabi natin na dapat patawan ng pagtitiwalag, ng excommunication? Una dyan mga kapatid, immoral sins. Actually sa ating constitution, meron pong 3 stated na kasalanan para ma-merit ito as excommunicable. Una po dyan yung immoral sins. Sinabi po dun sa paragraph 4, Article A, sabi doon, some kinds of conduct must be categorized as immoral, and a member guilty of such conduct must be cut off from the fellowship of the church. Yung mga conduct daw po na immoral, dapat daw po itong i-categorize na isang sin na dapat pong mag-merit ng pag-cut off sa fellowship ng isang iglesia. Kagaya po nung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 11.
Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 5 verse 9 to 11, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Pansin nyo mga kapatid, apostolic mandate, wag daw po tayong makikiisa. Wag daw dating i-associate yung sarili natin kanino? Sa immoral. Sa sexually immoral people, not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. Hindi po sinasabi na yung mga immoral sa labas, kundi yung immoral sa loob ng iglesia. Kasi sinabi ni Pablo, kung immoral sa labas yung tinutukoy kung wag niyong pakisamahan, kailangan niyo maglaho sa mundong ito. Ang tinutukoy ni Pablo, yung immoral sa loob ng iglesia, wag daw pakisamahan. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother. So brethren siya, yet immoral. If he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. Kahit nga daw pong kumain kasama niya. After po ng morning worship natin, meron tayong lunch fellowship. Sinabi ni Pablo, kung may immoral na sasali sa inyo, huwag kayong kumain kasama ng tao na yun. Ibig sabihin, have nothing to do with him. Lumayo kayo sa kanya, i-excom nyo siya. Yun po yung punto rito. Ngayon, yung mga sins po na binanggit dito ni Apostol Pablo, kagaya ng sinabi niya, yung swindler, yung idolater, greedy, reviler. Reviler po, papasok dito yung pagiging gossiper, pagiging slanderous, drunkard, sexually immoral. Hindi naman po ito complete na listahan na ito lang yung mga sins. As long as we can categorize it as immoral, ibig sabihin this is something that unbelievers lamang ang possible na gumawa. Kung makakategorize natin siya as immoral, excommunicable po yung sin na yan. And nakakita po ko ng wisdom na hindi po sinabi ng scripture alin lang yung mga sins na immoral. Iniwan niya sa atin itong judgment by the light ng scripture kung paano niya pinresent alin ang immoral at hindi mga behaviors na unruly lamang. Pero definitely, if immoral sin, it merits excommunication. Yan po yung unang sinabi ng constitution natin. Pangalawa, heresy. Heresy po o yung mga wrong teachings, false doctrines. Sabi ng paragraph 4b, likewise, some wrong opinions regarding the teaching of Scripture are so serious that they must be categorized as heretical. A member who persists in propagating or holding any such opinion in spite of earnest and patient admonition by the elders shall be excommunicated in the same manner as an immoral person. Yung sinasuggest po ng ating constitution, bagamat heresy ito, hindi naman to immorality, hindi ito kagaya ng pagpatay, hindi ito kagaya ng rape o anuman, pero dahil ayaw bitawan ng tao na ito yung false doctrine niya, matapos yung earnest and diligent admonition ng pastor at ng mga kapatiran, matapos siyang kausapin ng pastor at ng brethren na kapatid, unbiblical tong view mo, this is a dangerous teaching na dapat mong bitawan, and yet ayaw niyang bitawan, sabi ng ating constitution, dapat siyang itrato na equal nung taong immoral ang kasalanan. So, yung heretical mga kapatid, hindi ito ibig sabihin na porque taliwas yung paniniwala mo sa isang view sa pastor, heresy na dapat itrato ng pastor yung view mo. Hindi po. May mga differing views mga kapatid na makikita pa rin sa Bible, pero may mga classified kasi yung scripture na heretical doctrines, mga doctrines na hindi mo pwedeng panghawakan. For example, yung halimbawa yung pastor ang view niya ay amillennialism. Pagdating sa eschatology, nagkaroon siya ng member na ang view ay dispensationalism or premillennialism. Pwede po sila mag-coexist sa loob ng iglesia kasi yung parehas na view na yun ay hindi naman heresy. Pero once isang membro niya ay naging full preterist, daming heresy na po yun and it merits excommunication. Kagaya ng sinabi po ni Paul sa Galatians 1 verse 8, kausap ni Pablo dito yung iglesia ng Galatia, sabi niya, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Let him be anathema. I-anathemize daw yung tao na yon na nagtuturo ng gospel contrary sa tinuturo ni Paul. Another gospel. It is not a gospel consistent sa apostolic teaching. Ibig sabihin, hindi to biblical.
Anong sabi ni Paul? Hindi nga lang daw i-excom, mas mabigat eh. Let him be anathemized. Let him be accursed. Sa Tagalog sumpain nyo siya. Ganun po kabigat yung heresy. Also sa 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 20, sabi ni Pablo kay Timoteo, "This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you." So meron daw tinuro si Pablo, prophecies previously made about you. Pinasa niya yung prophecies, yung teaching na yon kay Timothy, that by them you may wage the good warfare, holding faith and good conscience. So ito daw yung nadudulot kung panghahawakan ni Timothy, yung good teaching na to. Sabi niya, you wage the good warfare, holding faith and a good conscience. Pero pansinin niyo yung verse 20. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith. Yung good teaching na yon that produces good warfare, holding faith, and good conscience, may mga nag-abandona ng teaching na yon at anong nangyari? They made shipwreck of their faith. At nagbanggit si Pablo dito ng dalawang example. Sinabi niya, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme. Alam niyo po ba yung Greek word na ginamit ni Paul nung sinabi niya na handed over to Satan? Pag-translate po natin, handed over to Satan. Ayun po mismong nilagay ni Pablo sa kamay ni Satanas yung dalawa na yon. Why? Kasi nag-uphold sila ng heresy. It won't make any difference kahit tignan natin yung original language. Ayun po talaga yung ibig sabihin. Pinagkaloob na ni Pablo kay Satanas. In-excom niya na. Kaya mga kapatid, seryosohin natin yung false doctrine kasi matalas po ang language ng scripture patungkol dito. Last, immoral sin, heresy. Yung pangatlo po, nakasalanan na nagbe-merit ng excommunication according to our constitution, divisiveness, pagiging schismatic, pagiging divisive na membro. Paragraph 4b sabi, this also includes those who manifest a pattern of causing schisms, pagiging schismatic, divisions, and factions in the church. Whether involving contrary teaching or not, they are to be excommunicated in the same manner after due admonition. Kaya mga kapatid, sa membership interview natin, isa sa tinatanong natin dun sa nag-a-apply for membership, baka naman magdulot ka lang ng division dito. Kung may balak kang manggulo ng membership, sabihin mo na ngayon pa lang para hindi ka na namin tanggapin. Kasi iniingatan natin yung kapayapaan sa loob ng iglesia. Iniiwasan natin yung mga tao na nais magpamembro tapos eventually wawasakin yung peace, yung unity ng church. Kasi itong pagiging divisive, it merits excommunication. Yung pagpaparti-parte, pagkausap mo si kapatid A, sasabihin mo to against kapatid B. Pagkausap mo si kapatid B, sasabihin mo to against kapatid A. Tapos bobo kayo ng grupo, one against another, hanggang magkaroon na ng division ng mga kapatid, whether sa point of contention sa doctrine o sa practicalities, any form ng divisiveness, ng pagiging schismatic, it merits excommunication. Sinabi ni Paul sa Romans 16:17, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Sabi ni Pablo, ingatan daw, watch out. Watch out, ibig sabihin, mamarkahan o obserbahan natin sino yung mga nagkukos ng pagkakahati-hati. At ano yung utos ni Pablo? Ano yung imperative? Sabi niya, avoid them. Avoid them. Iwasan. Hindi ito yung hindi mo lang papansinin sa church. Iisnabin mo lang, hindi po. Ibig sabihin dito ni Pablo, avoid, iiwasan nyo, aalisin. Wala siya dapat dito. Kasi hanggat nasa kalagitnaan natin siya, magkukos ito ng pagkakahati-hati. Parehas yung bagay na yan na sinabi ni Pablo kay Titus, sa Titus chapter 3, 10 to 11. Sabi ni Paul, as for a person who stirs up division, nagkukos ng pagkakahati-hati, after warning him once and then twice, ibig sabihin may due admonition, winarningan, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Yung ibig sabihin po ditong ng salitang warped, ibig sabihin nalilito, naguguluhan na siya sa sarili niya.
So itong person na to ay warped and sinful at dapat po siyang iwasan. Have nothing to do with that person. Yan po ang utos ni Apostol Pablo. So immoral sin, heresy, and divisiveness, yan po yung tatlong sins na binanggit ng ating constitution, sins that merits excommunication. Now, kailan po tayo nag-i-impose ng excommunication? Alam na natin kung anong excommunication, alam na rin natin yung mga sins that merits excommunication. Ngayon, kailan? Kailan tayo mag-i-impose? Sinabi po ng Constitution, paragraph 4C, a suspended member shall be excommunicated if he continues impenitent. Ayaw magsisi. Ginawa na lahat ng paraan, pinangahawakan pa rin yung immoral sin, yung heresy at pagiging divisive niya, or in cases of unruly behavior not serious enough to justify or require excommunication, he shall be excluded dishonorably as stated in paragraph 5D 3B of this Constitution. Pwede po natin yung pag-aralan sa bandang dulo yung portion, yung last phrase ng sentence na yan. Pero kailan po tayo magwawarrant o magme-merit, mag-i-impose ng excommunication? Pag ayaw magsisi. Pag impenitent, nagpapatuloy po sa impenitence. Kagaya po nung kinote natin, kinuha natin quote from Pastor Albert Martin sa book niyang Corrective Church Discipline, The Forgotten and Neglected Means of Grace. It is accurate to say that there is ultimately only one sin on account of which people are excommunicated, a failure to repent of their sin. Ito lang po talaga, mga kapatid, isa-summarize natin, isang reason lang kung bakit may excommunicate, matitiwalag ang isang membro, ayaw magsisi. Okay? Tandaan po natin yan. Isang reason lang, kasi kahit gaano kabigat ang kasalanan, kung penitent yan, kung nagsisisi, may brokenness, may conviction, may seriousness, meron siyang resolution, may contrition, meron siyang satisfaction for sin, kung present yung mga bagay na yan, kahit gaano pa ka-immoral yung sin, kahit gaano pa siya naging divisive, kahit gaano pa ka-heretical yung doctrine na pinanghawakan niya, kung siya'y magre-repent, definitely pwede siya ma-restore. Pero kahit light sin pa yan, kahit tingin natin mababaw na sin, di naman serious, kung pinanghahawakan at ayaw magsisi, may excom po tayo kung hindi tayo magsisisi sa kasalanan. So ultimately, failure to repent of the sin, yan po ang pinaka-reason kung bakit tayo may excommunicate. So, yun po yung occasion kung kailan tayo mag-i-impose ng excommunication. Now, paano tayo mag-i-impose ng excommunication? How to impose excommunication? Sinabi po ng paragraph 4A, if these efforts fail, yung efforts na tinutukoy dito, yung pinaalalahanan na, kinausap ng mga kapatid, dumaan siya sa tamang process, kinausap na ng pastor, due admonition. So if these efforts fail at a regular or specially called congregational meeting, the elders shall recommend that the offender be excommunicated. So pag may meetingan po ng iglesia at pastor po yung magre-rekomenda sa kongregasyon na itiwalag ang membro na yon, and to be valid, an act of excommunication must have the approval of a majority of the members present and voting. So after po itong i-recommend ng pastor na excom yung impenitent na membro, magkakaroon po ng voting ang church. At kung umabot po sa 3/4 majority, yung voting, may exclude po yung kapatiran. So hindi po pwedeng decision lang ng pastor yung excommunication. Dapat 3/4 majority ng congregation ang mag-vote for his excommunication. Kagaya ng binanggit ko mga kapatid, nasa constitution natin ang restoration, nandun ang suspension, nandun ang excommunication. Tinanong ko kayo ano yung nawawala eh. Wala pong exclusion sa constitution po ng MCBC ni sa constitution na ginagamit natin. So, wala pong exclusion. Pero ang tanong, is there a place for exclusion in our constitution? Meron po ba itong lugar? So, the simple answer is yes. Meron pong lugar ang exclusion sa ating constitution. Sabi po sa paragraph 4C, in cases of unruly behavior not serious enough to justify or require excommunication,
he shall be excluded dishonorably as stated in paragraph 5D 3B of this Constitution. Ito po yung binasa na rin natin kanina. So sa mga kaso na yung kasalanan ay hindi mabigat, hindi kasing bigat ng kasalanan na excommunicable and yet uh, serious pa rin, serious enough siya na unruly pa rin yung behavior, dishonorable pa rin anong action ng church. Dishonorable discharge ang gagawin sa kanya via exclusion. Sinabi din po ng paragraph 5D 3B, ito yung kinote nung portion ng corrective discipline. Nasa under po ito ng termination of membership, itong portion na to. Kung naalala ninyo, tapos na po natin itong pag-aralan. Ito po yung kinote nung Article 6. Ito po yung Article 5 sa dulo. Sinabi, by exclusion, there are occasions in which a person may be removed from membership whose conduct does not warrant excommunication and yet transfer is also not appropriate. In this case, the person shall be excluded. Again, mga kapatid, lilinawin ko, itong paragraph 5 at D3B, wala po ito sa ilalim ng corrective discipline. Yung pinupunto po nito is termination of membership. There are 4 ways para ma-terminate ang membership ng isang member: via physical death, via transfer, kung lilipat siya ng church, via excommunication, and lastly, via exclusion. So, hindi po ito corrective, yung language na to, kundi termination of membership. So, yun lang po yung kinaklarify natin, that the language of the MCBC Constitution seems to suggest that exclusion is only permitted when a member in good standing resigns. So, halimbawa mga kapatid, gusto kong lumipat ng isang iglesia, halimbawa may pastor ako, tapos nais kong lumipat ng iglesia, i-inform ko yung pastor ko na magpapalipat ako ng church. At sasabihin ng aking pastor, nasa constitution natin na hindi pwedeng pabayaan ka namin sa sarili mo. Dapat ka namin tulungan humanap ng iglesia. So, mag-undergo ka ng membership transfer. Tutulungan ka namin humanap ng biblical na church kung saang lugar ka man dedestino. Halimbawa, syempre, responsibility ng aking former local church na tulungan akong humanap ng new local church, right? Ayun po yung membership transfer na tinatawag. Pero sa isang occasion na ayaw kong magpatulong sa church, sinabi ko sa aking pastor na iwanan nyo na lang yung responsibilidad na yan sa akin. Ayoko pong magpatulong sa inyo sa transfer, hahanap ako ng bagong local church on my own. Kung gano'n na magiging decision ko at good standing naman ako, wala akong ongoing na disciplinary case, pwede po akong tanggalin sa membership list, sa membership roster via exclusion. Na-gets po natin mga kapatid? Via exclusion. Kasi wala naman akong, good standing naman ako, ayoko rin magpatulong sa akin transfer, so pwede akong exclude at hahayaan ako ng church na maghanap ng bagong local church. Kaya nga mga kapatid, lagi natin sinasabi to kahit sa mga former natin pinagdaanan, wala kasing resignation sa constitution natin eh. 'Di ba? Yan ang naririnig natin. Ito po yung provision ng constitution natin sa resignation. Hindi resignation yung kanyang term, ang term niya exclusion. Nakuha po natin? You will be excluded from the membership kasi ni-request mong ma-exclude. Okay? Again, ulitin ko, yung paragraph 5D 3B, nasa context po siya ng termination of membership. Wala siya sa context ng corrective discipline. Now, sa konteksto po dito sa corrective discipline ng Article 6, sana nagki-keep track tayo mga kapatid kasi vital to. Sa Article 6, under corrective discipline, wala pong paragraph patungkol sa exclusion. Kung ano po yung reason na yan, meron akong personal na conviction bakit wala yan, pero hindi ko po alam ano yung reason ng drafters ng MCBC Constitution, bakit hindi sila nagsama ng exclusion. So my suggestion, my recommendation, create a separate paragraph for exclusion with scriptural citations para maiwasan po yung ambiguity. Magkaroon tayo ng clarity at makita din natin kung scriptural ba talaga yung pagpataw ng exclusion. So, yun po ang aking suggestion for amendment. Now, punta tayo dito sa last part. Saglit lang ito, yung restoration. So, as stated above, Section B, Paragraph 1, one of the purposes of church discipline is the restoration of the fallen member.
Tandaan natin mga kapatid, wag nating aalisin sa isip natin itong goal na ito. The reason bakit tayo nagre-rebuke, bakit tayo nagsususpend, bakit tayo nag-excommunicate, bakit natin to dinadaanan lahat, hindi para manipa ng membro palabas. Hindi tayo gigil na magparusa. Ginagawa po natin ito dahil gusto nating i-restore yung kapatiran natin sa right path. Therefore, it is the duty of the church to forgive and to restore to full membership as a suspended or excommunicated member who gives satisfactory evidence of his repentance. Pansin niyo mga kapatid, walang excluded member. Sinabi suspended and excommunicated. Hindi sinama yung excluded member. So itong suspended and excommunicated member, kung magpapakita sila ng satisfactory evidence of repentance, anong mandate sa church? We are to forgive. Hindi pwedeng tigasan natin yung puso natin. There are occasions na repentant na yung sinner, and yet ayaw pa rin tanggapin ng church. Yan po yung nangyari sa 2 Corinthians chapter 2, verse 6 to 8. Sabi ni Pablo, for such a one, this punishment by the majority is enough. So you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. So I beg you to reaffirm your love for him. Yung sinner po nagre-repent na, lumalapit na sa iglesia ng Korinto, pero ayaw pa rin patawarin ng iglesia ng Korinto. At ang sabi ni Pablo, nagpapakita na ng pagsisisi yung tao, tanggapin nyo na siya. At baka ma-overwhelm siya by excessive sorrow kung hindi nyo yan gagawin. So, ito yung plea ni Paul. I beg you to reaffirm your love for him. Sinabi pa ng ating Constitution, upon the recommendation of the elders, this shall be enacted in a congregational meeting by a majority of members present and voting. So, hindi po basta-basta din ang restoration. Kailangan din mag-decide yung church. 3/4 majority dapat mag-decide na ire-restore ang isang kapatiran na nalaglag sa kasalanan once magpakita siya ng satisfactory evidence ng kanyang pagsisisi. Yun po yung restoration. It's a very beautiful thing na makita na nagkasalang kapatiran natin manunumbalik sa pananampalataya. So, practical applications po ng ating naging lesson. Una, seryosohin po natin yung ating paglakad sa pananampalataya. Iglesia po ito ni Jesucristo. Tayo yung mga ambassadors ni Jesucristo. Tayo yung imahe ng righteous rule ng Diyos dito sa lupa. Dapat nakikita sa loob ng isang lokal na iglesia ang katwiran at katurungan ng Diyos kung saan siya nagahari. Kaya kung mamamalagi po sa iglesia ang kasalanan, dapat po itong supilin. Kaya dapat po nating seryosohin yung paglakad natin sa pananampalataya. Now, hindi natin to tinitake lightly, brethren. At maging maingat din tayo sa mga puso natin. Dahil maaring tayo na nag-aaral ng church discipline ngayon, pag dumating na yung pagkakataon na malaglag tayo sa kasalanan, tayo naman yung magmamatigas sa church discipline. Sana hindi po ganon. Pangalawa, let us help one another maintain our testimony. Hindi lang po sa ating sarili. Tulungan din natin yung ating mga kapatiran. Alam nyo mga kapatid, meron pong pangyayari na sa isang lokal na iglesia, merong isang kapatiran na nasuspend, nalaglag siya sa kasalanan, sinuspend. Then, nakausap ko yung iba niyang mga kapatiran, sinabi ng ibang men, I feel guilty na pakiramdam ko, isa ako sa may kasalanan, bakit siya nalaglag sa sin? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi sana kung nag-effort lang ako ng husto na i-admonish siya, tulungan siya, sa tingin ko hindi siya malalaglag sa kasalanan na yon. Kung fina-follow up ko lang siya, kinakamusta ko lang siya, lagi ako nagsiset ng fellowship sa kanya, minomonitor ko yung paglakad niya. Sa tingin ko natulungan ko siyang maiwasan yung kasalanan na yon. Lagi pong nasa huli ang pagsisisi mga kapatid. We are accountable sa isa't isa. We are our brother's keeper. At nawa hindi ganun ang heart natin na pag may nalaglag na kapatiran, mamumutawi lang sa bibig natin sana ginawa ko to, sana hindi nangyari yan, sana naging ganito ako. So habang meron pa po tayong opportunity ngayon, tulungan natin ang isa't isa, admonish natin ang isa't isa, guide natin at ipag-pray natin ang isa't isa na ma-maintain natin ang testimony natin. At ayun po yung third na practical application nito. Let us pray for one another na hindi lang natin basta seryosohin yung faith natin on our own, kundi palakasin din ng Diyos. Linangin niya sa atin yung mga
graces na kailangan para lumaban sa kasalanan. Pag-pray natin na tanggalin ng Diyos yung love natin for sin at paigtingin niya yung ating affection for God. Yun lamang yung ating mga practical applications, brethren, sa ating study. Meron pa po tayong 13 minutes bago po mag alas 10 para mag-entertain ng question kung meron po. Wala pong gusto magtanong? Brother Dennis, yung mic po. Na-restore. Paulit po? Sa pagdating po sa restoration, meron po bang particular case siguro dito mismo sa atin dito sa inyong hindi ko pa namin alam na once na na-excommunicate pero biglang na-restore, or paano bang ilang buwan ba dapat na, kasi parang yung pagkakaano ko yung intindi ko yung kay Steve Lawson, pastor, Mm. parang nagke-church na siya kagad parang ilang buwan sa isang church So, di ba, hindi ba excommunicate ang naging doon? Mm. Linawin lang natin, Brother Dennis. Pag na-excommunicate naman po ang isang membro, hindi po ibig sabihin na bawal na siyang dumalo. Ine-excommunicate siya, dinidik kasi ba sinabi doon sa Matthew 16, sinabi ni Jesus, kung anong talian nyo sa lupa, tatalian sa langit, anong kawalan sa lupa, anong kalagan sa lupa, kakalagan din sa langit. So yung act nun, kung ano yung decision ng church to declare a person kung saved or hindi, ino-honor ng langit. Yung excommunication, action siya ng church na dinedeclare ng church rito na cut off itong tao na to from the kingdom of God. Pero that doesn't mean na hindi na siya natin pwedeng i-welcome sa ating mga worship gathering. Sa totoo lang, gusto natin siya na nandito sa ating worship gathering para ma-admonish siya sa mga sermon. Kasi ang goal nga natin sa pag-exercise ng church discipline sa kanya, mag-repent siya. At kung makakarinig siya ng mga sermon, tatawagin siya sa pagsisisi, matutulungan siya mag-repent nito. Kaya yung event po na si Steve Lawson nagpatuloy agad sa church, maganda po yun. Para ma-rebuke siya sa sermon. At ganun ang gusto natin sa mga na-excom na membro. So, hindi po ibig sabihin na na-excom, bawal nang dumalo sa ating mga pagtitipon. Ngayon, yung sa una nyo naman pong tanong, kung nangyari na ba siya dun sa dati po naming local church, meron na pong nangyari na excommunicated na siya before pa ako maging member noon. Then, nung naging member ako, bumalik siya sa pagtitipon, nag-undergo siya ng process of restoration. Humarap siya sa church, pinagdesisyonan ng church kung ire-restore siya. Nakita naman na satisfactory yung mga ebidensya ng kanyang pagsisisi. Kaya po siya na-restore. Pero ganun po yung process. Haharap siya sa church. Hindi po ito basta-basta na kaka-excom niya lang nung January, February, restore na siya. Gusto natin maglaan ng time na makita na magpakita talaga siya ng mga bunga consistent with repentance. So, hindi po siya minamadali pero wala din tayong rigid rule na dapat 5 months o dapat 1 year. It depends po sa ipapakitang repentance nung nalaglag sa kasalanan. May question pa po? Brother Jake. Kasi di ba nakalagay dito sa for both excommunication and restoration na majority of the members present and voting must have the approval. And then dito, although later on pa naman to sa Article 10 na yung voting nga is uh, no less than 2/3 majority. Pero may nakalagay rin kasi doon except where a different proportion is specified in this Constitution. And if we're gonna read kasi yung nandun sa parang parang pwede siyang maging gray area na nakalagay doon majority. So, if you're just gonna read it as is, it's either sana tanggalin na lang yung nandun sa except where a different proportion is specified in this constitution. Baka lang kasi maging gray area siya na
ano ba, majority ba talaga or two-thirds yung susundin natin? I think bro, kung i-interpret natin itong Article 6 patungkol dun sa voting ng excommunication tsaka restoration. Kasi hindi naman po na-specify. 'Di ba sinabi dito sa may voting unless specified. Pero dito po kasi hindi siya in-specify and yung language ng constitution pag binabanggit yung majority, nasa konteksto siya ng two-thirds. Kaya nga po nung last lecture, I stand corrected na yung interpretation kay 51%. May kapatiran na nag-remind sa akin na yung interpretation ng Constitution sa majority is two-thirds. So I think kailangan nating maging consistent dahil nga sinabi dito sa dulo na yung voting, majority is two-thirds majority. Therefore, dapat din natin siyang i-apply dun sa voting ng restoration and excommunication na dapat maging two-thirds majority rin, bro. Kasi may mga portion po dito na specified na more than 50%. May mga portions po na ganun. Pero dito hindi siya specified. So I think dapat natin siya i-interpret as two-thirds majority. May question pa po? Last question na po siguro kung meron pa. Brother Harry. Yeah. Sa ano po, thank you po sa aral po uli sa amin about the church discipline. About po doon sa mga binanggit niyo po na mga automatic na kasalanan ng excommunicable. Paano po kaya kapag halimbawa yung isang kasalanan ay hindi napatawan ng karapat-dapat na degree? Dahil sa nabanggit sa tatlo. Kasi nagbanggit po kayo doon ng immoral sin, heresy, and divisiveness. Paano kung isang iglesia ay hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin? Na dapat sana yun ang ipinataw na parusa o disiplina. Yun, disiplina. Clarify ko yung question mo, bro. Nasaan dun yung fault ng church? Sa process itself o dun sa pinaka-decision? Kasi magkaiba yung sagot, depende dun eh. So, mali ba yung process nila o mali yung napataw na tama yung process pero dun sa final decision, mali yung napataw? Kung sabihin natin na that the reason they are not knowledgeable. O sabihin natin na hindi sila knowledgeable, hindi na ituro. So, sabihin natin na yung reason. But there is always the word of God na kailangan manaig. So, ang presupposition ng question mo, bro, tama yung process. Pero dun sa final decision, dahil nga hindi guided yung church, hindi sila well taught, hindi sila nag-come up dun sa proper decision, sa mas tamang decision, right? I think, bro, subjective yung sagot sa question mo. Subjective siya. Una, sino yung magi-gauge para sabihin na hindi well taught yung church? Sino yung magi-gauge? Sino yung measure? Sino yung standard para sabihin hindi well taught yung church? Halimbawa, ganito. May 100 na members. Meron discipline case. Tama yung process all throughout. Then, ito na, final decision na whether to restore or to excommunicate itong member na to na nagkasala. Again, presupposition, tama yung lahat ng process. Final decision na magpapato ng restoration or excommunication. Now, halimbawa lang na 90 sa members na yon bumoto ng restoration. Tapos 10 bumoto ng excommunication. Pwede bang sabihin ng 10 bumoto ng excommunication, hindi well taught yung 90. Mali kayo ng decision kayong 90. Ang tamang decision, kaming 10 na bumoto ng excommunication. Pwede ba nilang sabihin yon? Kasi may high-handedness kung ganun yung dating eh. Pwede rin bang sabihin ng 90 na tama yung decision namin na restoration, kayong bumoto ng excom, kayong 10, kayo yung may maling decision. So,
subjective siya bro kasi sinong magi-gauge kung totoo hindi ang church. Kasi baka may justification yung 90, bakit sila bumoto ng restoration? May justification din yung 10. Bakit sila bumoto ng excommunication, right? So, I think tama yung sinabi mo, brother, na sa gantong bagay, magro-rule talaga yung scripture. Ano yung sinasabi ng scripture? Bakit ito sin? Bakit ito nagme-merit ng sin? So, subjective siya, pero yung final decision ng church sa isang discipline case, kung ginawa nila yung process ng tama at nag-come up sila sa isang decision, yung 10 na yon na hindi pumabor sa restoration ng 90, they should respect the vote of the 90. Kasi kung ano yung napagbotohan, ano yung lumabas, ano yung naging decision, ano sinabi ni Jesus sa Matthew 16, kung anong pinakawalan ninyo sa lupa, pinakawalan sa langit, tinalian nyo sa lupa, tinalian sa langit. Ibig sabihin, kung ano yung decision ng church, yun ang decision ng Diyos. Kailangan nating respetuhin. And now, yung 10 na yon, kung tangan-tangan nila yun sa dibdib nila yon na bakit kasi hindi kayo bumoto ng excommunication? Dapat in-excom natin yan. Kung tangan-tangan nila yung thought na yon, hindi sila sa church nagko-question. Hindi sila lumalaban sa decision ng church. Ang nilalabanan nila, decision ni Hesus Kristo mismo. At napaka-delikado ng ganong pananaw na lumalaban ka sa decision ni Hesus Kristo. Kasi siya ang may-ari ng iglesia, kaya siya po ang masusunod. So, ayun ang answer ko bro dun sa question mo. I think it's subjective. Pero definitely kung ano yung decision ng church, dapat siyang i-respect ng members. May last question na bago kasi may 1 minute pa. Kung wala na, pwede na tayo mag-end. Okay, let's end in prayer. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, thankful po kami sa iyong salita. Thank you for leading us sa proper understanding sa bagay na ito. Mahirap at mabigat ito para sa isang iglesia. Pero kayo po ang masusunod, kayo po ang may-ari, at kayo ang may disenyo na ganito po ang prosesong dadaanan ng iglesia sa tuwing may nagkakasala sa loob na nito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapuno kami ng kagalakan sa aming study nito. At nananalangin rin kami na samahan niyo po kami sa aming morning worship hanggang sa panghapon naming panambahan. Ang aming mga puso ay buksan po ninyo. Ihanda niyo ang aming isip, ang aming mga pananalita. Lahat-lahat sa amin, O Diyos, ay ituon niyo lamang sa pagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala niyo sa amin sa umagang ito. Alang-alang kay Hesus Kristo. Amen. In 30 minutes po, start po tayo ng ating worship proper.